Hello guys, what's up and welcome back to our YouTube channel. Ayan, medyo nabubulol tayo. So for today's video, aalamin nga po muna natin kung ano yung pertussis na sinasabi nila or yung kumakalat na sakit nga po ngayon dito sa may Pilipinas. And ayon din naman sa balita, hindi daw ito bagong sakit. So may mga datos na about dito. So alamin natin kung ano nga ba yung pertussis. Ayun, and or yung whooping cough na tinatawag natin. So ayon nga dito, ang pertussis or whooping cough ay isang seryosong sakit sa baga na maaaring gamutin sa pamamagitan ng mga antibiotics. So again guys, ulitin ko, seryosong sakit daw po itong pertussis. Ayan, sabi pa dito, kung mas maaga itong matutukoy at magagamot, mas mababa ang posibilidad na magkaroon ng komplikasyon at mas mabilis ang paggaling. So kailangan aware din tayo kung meron na tayong ganun. So syempre mamaya alamin din natin ano nga ba yung mga sintomas din nito. Ayan, sabi pa dito, mas mababa ang posibilidad na magkaroon ng komplikasyon at mas mabilis ang paggaling lalo na sa mga sanggol. Ang mga antibiotics na karaniwang ginagamit ay azithromycin, clarithromycin at erythromycin. Yun nga po yung ilan sa mga pinanggagamot nga po nila. Ayan, yung mga SIN family. Ayan, yung mga azithromycin, clarithromycin, at erythromycin, mga ganun. So, sabi pa dito, kung ang pertussis ay higit sa 3 linggo na, ayan, hindi na inirereseta ang antibiotics dahil wala na ang bakterya daw sa katawan. Sa puntong ito, unti-unti nang gagaling ang mga sintomas, ngunit maaaring kailanganin ng doktor na tugunan ng anumang pinsala sa katawan habang may sakit. So kasi meron din mga nade-develop nga pong mga sakit-sakit itong pertussis. Ayan. Ang mga ilan nga po dito, ayan, ay ang, wait lang, hanapin natin yung may pinakakwan. Ayan, ang mga komplikasyon ng pertussis ay maaaring mag-iba-iba mula sa pneumonia, middle ear infection, pagkawala ng gana kumain, ayan, dehydration, seizures, mga sakit sa utak, hernias, fracture sa ribs, rectal prolapse, at mga episode ng paghinto ng paghinga daw. Ayan, ang malalang mga kaso ay maaaring humantong sa kamatayan. So, maaari ring ikamatay ito. So, kailangan talaga ay aware din tayo kung medyo may hinala na tayo na yung pag-ubo natin or yung alam nyo yun, yung nararamdaman natin ay connected na ba talaga sa pertussis. Pero guys, huwag tayong masyadong mag-panic dahil katulad nga nung sinabi, ilang weeks pa yun. So kailangan talaga ay aware tayo, and if meron tayong maramdaman na kakaiba sa ating katawan, syempre magpakonsulta na tayo, and huwag na nating hintayin pa na lumala. So syempre, alam nyo naman, pag hinayaan nating lumala yan, mas mahihirapan tayo, mas magastos, kumbaga. So, kung madadaan pa naman sa mga antibiotics, why not? And again, yung mga antibiotics, alam naman natin na hindi naman siya over the counter. So, kailangan talaga ay magpa-check up tayo bago tayo makakuha ng mga antibiotics. Kasi, ang antibiotics nga po ay hindi rin naman basta-basta pwedeng i-intake kasi pwedeng ma-immune yung katawan natin at hindi na rin pakinggan yung antibiotic. So, kailangan talaga natin ng prescription din ng mga doktor. Ayun, sabi pa dito, sa mga malalang kaso maaaring kailanganin ng hospitalization upang gamutin ang mga komplikasyon. Ayan, ang mga sanggol ay may malaking panganib na magkaroon ng malalang komplikasyon kung saan kalahati ng mga sanggol na may edad na mas mababa sa 1 taon ay kailangang ma-hospital. So, kung bata or baby, kailangan talaga ay check up agad natin para malaman agad at para matugunan ang pangangailangan nilang medikal. Ayun. Tapos sabi pa dito, ang pagbabakuna laban sa pertussis sa mga bata ay makakabawas sa panganib na mayroon nito. At ang pangkalahatang pagbabakuna sa lahat ng sanggol ay maaaring limitahan ang exposure sa pamamagitan ng pagbawas sa kabuoang bilang ng mga kaso. Ang mga booster shots, ayan, may mga booster shots po kasi yan, ay maaaring kailanganin sa buong buhay upang siguraduhin na mananatiling protektado ang inyong immunity. Ayan, ito ay inirerekomenda para sa lahat ng mga matatanda na may edad na 19 hanggang 65 years old. Ayan, at para sa mga mas matanda
matandang tao na makikipag-ugnayan sa mga sanggol na mas mababa pa or mas mababa sa 12 buwan ng 12 buwan ang edad. Ayun. So sabi pa dito, dahil mataas ang panganib ng transmission ng pertussis, ayan, kung ikaw ay ang isang miyembro or kung ikaw or isang miyembro ng iyong pamilya ay may pertussis, malamang na magmungkahi ang iyong doktor na lahat ng tao sa bahay ay gamutin sa pamamagitan ng antibiotics. Syempre kasi highly contagious nga siya or mabilis siya makahawa. Ganon. And sabi nga dito, tulad ng maraming iba pang mga sakit, ang pagkakaroon ng mabuting mga kalusugan na kaugalian ay maaaring mabawasan ang pagkalat ng pertussis. So, kailangan talaga malinis tayo. Sabi pa nga dito, hugasan na maayos ang iyong mga kamay gamit ang sabon at tubig ng madalas, lalo na kung ikaw ay nakipag-ugnayan sa isang nahawaang individual. Palaging takpan ng iyong bibig at ilong kapag umuubo o bumabahing at linisin ang iyong mga kamay pagkatapos. Ang pananatili sa bahay kapag ikaw ay may sakit ay makakatulong na maiwasan ang pagkalat ng mga nakakahawang sakit sa baga. At ang source po natin nga pala dito ay MNDEF of Health, ayan, and American Lung Association. So, and yung CDC, yun nga po yung mga source ng information natin. Ayun. So, kailangan din talaga yung bakuna. Isa sa pansalag natin sa mga ganitong mga sakit yung bakuna. So make sure din na talaga na yung mga anak po natin and tayo ay kumpleto din naman sa bakuna. And tandaan na mahalaga ang konsultasyon sa doktor. Ayun. O health professional para sa tamang diagnosis at treatment nga po nito. Ayun. So yun po yung kailangan nating malaman about sa pertussis. Ayan, and of course, sa panahon ngayon, mahal magkasakit, especially ngayon, alam naman natin, sobrang mahal ng mga bilihin. Ayan, so ingatan din natin yung sarili natin. Pero much better if bago pa man tayo magkaroon, or wag naman sana nakanuda, no? Ayan, kailangan po talaga ay pinapalakas natin ang immune system natin sa panahon ngayon. Marami din ako mga videos actually na magpapalakas din ang immune system nyo. Pwede nyo pong panoorin dito. Ayan, marami din tayo mga natuklasan din na dapat nating i-intake or magandang i-intake para tumaas po or lumakas po ang ating immune system. So again, guys, ayan, yun po yung nakuha nating information about pertussis, and wag din nating sa walang bahala dahil katulad nga po nung sinabi din naman nung sa nakuha nating information ay hindi rin naman po basta-basta itong sakit na to dahil pwede rin siya mag-evolve into or pwede rin siya magkaroon ng mga complications. Ayun, pero syempre, alam nyo, ang stress ay nakakadagdag din po sa paghina ng ating immune system. So, if ever quantic positive pa rin tayo, wag tayo masyadong panghihinaan ng loob. And dahil napag-aralan naman na ito, ayan, and I think kayang-kaya yan ng mga doctors natin. Magtiwala lang talaga tayo sa ating mga medical, ano ba tawag sa kanila? Medical professionals. Ayan. Kaya po nila tayo gamutin. Ayun. So, make sure lang na keep safe and ingat po kayo palagi. So, sana nakatulong sa inyo itong video na to. And kahit pa paano nagkaroon kayo ng glimpse talaga, huy! Kung ano nga ba itong pinag-uusapan na pertussis. Ayan. Wow, ang arte ng pagkakabigkas. Yung kasi napanood ko sa Mingwan, pertussis ang ano nila ang tawag nila. Akala ko nga nung una pertussis, ayan, kasi letter U, pero ala, yun, it is what it is. Wow, English, pero yun na nga guys, maraming salamat. Kung nagustuhan nyo po to, mag-comment, mag-like, and mag-subscribe na rin po kayo, and of course, hit nyo na po yung notification bell. Tulungan nyo rin po ako, of course, na magkaroon ng 10,000 10,000, no, not 10,000, I mean 4,000 watch hours. Yun na lang kailangan ko And sa lahat ng mga nakasubscribe dito, maraming salamat. And sa lahat ng tumutulong sa akin na maabot nga po yung gusto kong kumbaga, yung gusto kong goal dito sa may YouTube. Maraming salamat po. God bless, ingat po kayo palagi. Stay healthy po, stay kind, and God bless po sa ating lahat. Thank you, bye-bye.